They are like my father. Father Cross was my teacher in the seminary. And I cannot say no to Father Lucas because I am here in Cebu. But when Father Lucas go to Bulacan, I will ask him to give the homily. But I asked him, can I deliver it in Tagalog? Sabi naman po ni Father, okay, go. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan mo kung sino mas malakas, kung itong lugar na to o itong lugar na to, ha? God is good. All the time. Ito lang. God is good. All the time. All the time. God is good. Mas malakas to. Ulit. God is good. All the time. All the time. God is good. Mga bumangero to. Ayun no, ito-twist ko ng konti. Pag sinabi kong God is good, ang isasagot po ninyo, siyempre. Pag sinabi kong all the time, sasabihin ninyo, grabe. God is good. Siyempre. All the time. Grabe. Grabe. Ayun na. Nagkagulo na kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ang dapat ang sagot, all the time. Di ba? All the time. Grabe. Anong God is good? Alam nyo, the word itself, God is good. That is the very nature of God. His goodness. He is good. Amen. Amen. Kaya siyempre, that's why Jesus introduced Himself. I am the good shepherd. Amen. Amen. Jesus didn't say, I'm the intelligent shepherd. No. I'm the handsome shepherd. No. Jesus said, I am the good shepherd. Because that's the very nature of God, to be good. Sabihin niyo sa nasa kanan mo, maging mabuti ka. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, buti nga sa'yo. Kaya tayo dyan. Ano? Sana lahat tayo maging mabuti. Because we are created in the image and likeness of God. Amen. Amen. Kaya kung ang Diyos ay mabuti, dapat tayo din pong lahat maging mabuti. Amen. Amen. All the time. Ay nako, siyempre. Kasi simula lang no? But going back to reflect on the words all the time, from the beginning to end, Alpha and Omega, that is the very nature of God. Wala akong pagitan ng kabutihan ng Diyos. Wala akong paklang. Walang lagtaw. Lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. I remember when Father Cross and I attended the Third World Apostolic Congress on Mercy in Bogota, Colombia. Our MC there in the program will say, Hallelujah. Then all of us will say, Yeah. Sample. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Yeah. Bawi kayo ha. Kanina ito malakas. Ngayon tuturo ko lang ha. Hallelujah! Diba? So yung isa dito sumasabi pa, ito lang. Hallelujah! Aba, pumapantay. Hallelujah! 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 Sabi nung siya, when we say hallelujah, we say praise the Lord. When we say hallelujah, it means in Tagalog, purihin ang Diyos. I mean Cebuano, hallelujah means what? Kapag mabubuti ang nangyayari sa buhay natin, ang dali-dali, ang sabihin natin, hallelujah! Kapag sinabing, oy, may promotion ka sa trabaho mo, hallelujah! Kapag sinabing, oy, may increase ka, hallelujah! Kapag sinabi, oy, clear ka na sa sakit mo, hallelujah! Kapag sinabi,
yung anak mo natanggap na ng trabaho. Hallelujah! Very good. Palakpakan natin ang Panginoon. Yon kung mabubuti. Twist natin ng konti. Pag hindi na mabuti, kung sabihin sa'yo, you have 3 months to live. Hallelujah! Kita nyo yun. Pag sinabi sa'yo, you're fired. Hallelujah! Napipili na, wala na akong trabaho, Kapag sinabi sa'yo, yung anak mo na-aksidente. Hallelujah! Ayan na, yak na, wala na. Bakit ganun? Kapag hindi magaganda nangyayari sa buhay natin, we cannot say, Hallelujah. We cannot praise Him. We cannot say, papuri sa Diyos. Remember the signature of the image of the divine mercy? What is the signature? Jesus, I trust. Louder! Jesus, I trust in you. Kahit hindi magaganda nangyayari sa buhay natin, kahit may mga pagsubok tayong inaharap sa buhay natin, kahit may daladala tayong karamdaman, always say, Jesus, I trust in you. Amen. Amen. At mabuti pa rin yun. Despite of our sufferings, despite of our pains, we continue to trust our God and our Savior, Jesus Christ, the divine mercy. Amen. Amen. Tignan niyo ho yung krus. Anong letra yung krus? T. Yung tao sa krus. Y. Yung krus. Yung krus. Yung krus. Yung tao. Yung tao. Yung krus. Yung tao. Yung krus. Yung tao. Mga kututukan. T-Y. Meaning, thank you. But look at the cross. It is an image of pain. It is an image of suffering. It is an image of death. But there is a word, thank you. Kahit tayo nagdudusa, kahit tayo naghihirap, mas marami pa rin yung biyaya, mas marami pa rin yung pagpapala ng banal na awa ng Diyos. Amen. Amen. Kaya sa Ebanghelyo po natin, anong sinasabi? Ask, and my Father will give it to you. Kahit tayo may pinagdadaanan sa buhay, huwag tayong makalimot na magpasalamat sa Diyos. Yan po yung binabanggit kanina ni Monsignor Quintanar sa kanya pong talk about the Eucharist. Because Eucharist means thanksgiving, pasasalamat. Sabihin mo sa nasa kanan mo, thank you. Thank you. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, pautang. Kita niyo, mas nagising kayo at mas malakas yung sinabi mo, pautang. Kaysa sa thank you. Pero tandaan ninyo, lahat ay utang na loob natin sa banal na awa ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang banal na awa ng Diyos. At yan ho ang ating paalala sa ating pong Ebanghelyo ngayong araw na to. We continue to pray with humble heart, with trusting heart. Dahil yan po ang larawan ng ating debosyon. Pray with action. Hindi lang mo verbally, hindi lang vocal prayers. There should be an output in our prayer. That's why when we have works of mercy, yun yung bunga ng ating pagdadasal. Kaya sabihin mo sa nasa kanan mo, magbunga ka. Magbunga ka. Sabihin mo sa nasa kaliwa mo, bunganga mo. Yari tayo dyan. Kasi marami sa atin, bunganga lang
ng bunganga, walang gawa. Amen. Amen. Kaya napakaganda ho yung mga taong gumagawa ng walang bunganga. Ibig sabihin, man or women of action. Kasi yan ang works of mercy. Yan din ang hinihiling sa atin. Kung tayo nagdadasal, humihiling tayo sa Diyos, tayo patuloy na hinihiling yan ng Diyos, we continue to put in our actions all our prayers. Amen. Amen. Palakpakan natin ang banal na awa